Tropical Storm Ada nagpapaulan ngayon ng matindi sa paligid ng Bicol Region. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Bicol Region at Northern Samar. Nalalabi ng Southern Luzon, apektado na rin ng malawakang ulan dala nitong bagyong si Ada. Kasama ang ilang bahagi ng Quezon Province at Calabarzon area, makakaranas ng mga moderate to heavy rain showers, posibleng abutin ang Metro Manila ng outer rain trough at sa nalalabi ng Northern Visayas at Central Visayas, makakaranas din ng malawakang ulan at mga posibleng pagbaha. Natumugma naman sa ating forecast 3 araw na nakalipas. At bagong convergence na namataan sa southeast of Guam, posible bang sumunod kay bagyong Ada na papasok ng Philippine Area of Responsibility nitong darating na weekdays? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, January 17, 2026. Ang oras sa ating boss pa may maga, alas 10:40 na ng umaga. Dahil mas malapit na po yung outer rain trough nitong si Bagyong Ada na binabantayan natin na under tropical storm, ay nagdudulot ngayon ng malawakang thunderstorms o violent thunderstorms sa paligid po ng Catanduanes sa karagatan at malawak ang pag-ulan ngayon sa Kabikulan at ilang bahagi ng Southern Luzon. Nakataas pa rin ang malawakang ulan sa most of northern part ng Visayas at yung ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Kaya pinag-iingat ang kababayan natin sa Bicol Region dahil 3 days ago pa po ay binanggit na po natin maapektuhan hanggang Southern Luzon ang matitinding malawakang pag-ulan na tumugma sa ating forecast analysis 3 days ago pa. So dahil nga po sa maapektuhan po ng outer trough nitong buong Bicol Region halos, nagdudulot ngayon ng ilang pagbaha sa may bandang Albay at gaya ng ating paalaala sa paligid ng Mayon Volcano ay pinag-iingat po mga kababayan natin sa pagragasa po ng lahar dahil po sa mga tuloy-tuloy na matitinding ulan dyan sa inyong lugar. At least kung may mga kababayan tayo na nasa Bicol Region 3 days ago, at least sana ay nasundan po natin yung ating paalala. At least meron kay idea kung sakaling lumala ang pagragasa ng lahar sa inyong lugar. At mula sa ating Doppler radar imagery makikita natin ang mataas sa concentration ng ulan at dahil sa epekto na rin ni bagyong Ada, yan ay nagkaroon ngayon ng pagraragasa dito sa may bandang Bicol Region. At makikita natin ang Doppler radar imagery, ang malawakang ulan na ito na dala na nagpapaulan ngayon sa halos buong Bicol Region. Hanggang dyan na yan sa parte ng Calabarzon area. Umaabot na rin ilang bahagi ng east sections ng Luzon, kabilang na ang bandang Aurora Region, Quezon Province, bandang Laguna. Ayan, nakakaranas din sila ng mga kalat-kalat ngayon ng pag-ulan. At makikita natin sa Doppler radar imagery na gumagana ngayon sa Bicol Region, mapapansin natin ang matitinding pag-ulan sa halos buong Bicol Region mula Naga o most of Camarines Sur, Legazpi, lalo na ang Catanduanes area, kasabay ang matitinding violent thunderstorms ngayon. Pinag-iingat po yung mga kababayan natin dyan sa paligid. Yan, kasama na ang Caramoan, yan, San Andres, Presentacion, pababa na yan hanggang Tabaco. Yan, ingat po dahil inaasahan po mga malawakang pagbaha, lalo na sa paligid nga po ni Mayon Volcano, dyan sa paligid. Yan, hanggang Legazpi yung range, yung ulan, at makita natin heavy rain showers ang nagdadala ngayon. Kasalukuyan na ito sa lugar sa Bicol Region. Mapapansin naman natin ilang bahagi ng Northern Visayas. Siyempre, damay ang ilang parte ng mga isla dyan, gaya na lamang ng Masbate, Burias Island, northern part ng Samar, at ilang bahagi sa may bandang hilaga ng Panay Island. Siyempre, hindi rin lusot ang mga pag-ulan dito sa bahagi pa rin ng northern part ng Cebu, yan, northern Leyte part, yan. Nakakaranas pa rin sila ng malawakang ulan, although mukhang hindi gumagana yung ilang Doppler radars dito sa Cebu dahil mababay elevation. Sana ma-adjust po yan
para mag-align po dito sa elevation ng Doppler radar sa may bandang Bicol region na naka-install. Mukhang mababa yata yung elevation. Mas mababa siguro yung elevation dito sa bandang Cebu. Kaya hindi nagtutugma o hindi nagma-match up yung Doppler radar range na sa naka-install sa may bahagi siguro ng Cebu. So sana maayos yan. Anyway, makikita po natin umaabot na ngayon ang malawakang ulan sa most of Southern Luzon. Kabilang na ang ilang bahagi nga po ng Laguna. Maaring inuulan na rin ang parte ng Batangas area. So mag-iingat pong lahat dahil kung titingnan natin ang satellite cloud infrared, yan, inaasahan natin tinanggal na ito ng data ng NOAA, yung satellite imagery na ito ng infrared. Pero sa mabuting palad naman ay hindi nila inalis kasi dineclare nila aalisin daw nila ito pagsapit ng December 31 nung nakarang taon. Pero until now kasi ay gumagana pa rin, so mukhang hindi na nila yata itinuloy. Sana wag na lamang nila ituloy na alisin. E nakakatulong din to kahit na infrared para yung range ng ulap na magdadala ng posibleng mga pag-ulan ay makikita pa rin natin kahit papaano. So nakikita natin dito kung bababaan natin yung opacity, sakop ang halos buong Lodo Luzon ang outer rain band o outer cloud band nitong si Ada. Ayan o, takip na taklob. Taklop na taklob ang buong Lodo Luzon area. Except na lamang sa Southern Mindanao na hindi na masyado nagpapang-abot yung makapal na kaulapan nito. Nag-extend nga po ito hanggang bandang Mimaropa o. Yung lawak ng kaulapan na ito. So kitang-kita naman po natin maging sa infrared satellite imagery. So maging sa Doppler ganun din. At yun nga lang, isa lang yatang Doppler ang gumagana, so wala tayong idea, pero at least makikita natin ang matitinding pag-ulan sa may bandang Bicol region. Pagdating naman sa thunderstorm count, well, double check natin dahil more than 500. Kahapon umabot ng halos 3,000 ang lightning strikes ang nai-record ng aking lightning detection system kahapon. Pinost ko yan sa ating Facebook page. Ngayong 10:45 AM ngayon ay merong aktibong lightning strikes ngayon. Patuloy pa rin kayo na nakakaranas ng mga matitinding lightning strikes. Ayan, hintayin natin mag-load yung within 2-hour period. Ayan, so napakadami. Naglag bigla. Ibig sabihin mukhang lagpas-lagpas pa rin sa 1,000 total lightning strikes dito. Ayan, hintayin natin mag-load mga folks. Dahil sobrang dami talaga. Ayan na nga sinasabi natin, within 2 hours umabot sa 7,000 total lightning strikes ang naranasan dyan sa may bandang Bicol region o Southeastern Luzon. Dahil niya nahirapan po i-load ng aking webpage ang grabing data. Ayan, ang ating outer lightning strikes umabot sa 7,475 lightning strikes sa loob lamang ng 2 oras. Napakarami dito sa may bandang baybayin ng Catanduanes at most of Bicol region. At patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat sa may bandang Catanduanes sa mga folks. Mag-iingat pong lahat. Inner lightning strikes ay 7,388 lightning strikes. Ganyan po kagrabe ang dami ng pagkulog at pagkidlat dyan. Kaya mag-iingat po mga kababayan natin. Sa sobrang dami ay naglag na po yung aking webpage sa lightning detection system. Pero sa mga mas malalakas ang internet, na mabilis ang magiging load sa inyo yan. Pero dito makikita pa rin natin at least ang total lightning strikes natin, apektado po ang buong Bicol region. Kung maidadrag natin ito dahan-dahan para makita natin ang ilang parte ng Luzon, hopefully madrag natin. Yan, so sinadya ko talaga na ma-load lahat ng eksaktong mga data ng lightning strikes para accurate natin masasabi kung ilan talaga ang actual lightning strikes na dumadaloy sa loob ng 2 oras. So medyo i-drag natin, medyo mabagal talaga yan dahil sa sobrang dami. Ay kung 7,482 yan, imagine niyo na lamang kada isang strokes niyan, yung cluster pa niyan, mapapansin nyo po, posibleng umabot na yan sa halos 50,000 cluster na lightning strikes. So, yan po. Ganun po karami. At sa sobrang dami niyan, mahihirapan talaga yung ating website na i-load yan ng diretso. Yan. Makikita natin ang parte pa rin ng Metro Manila, hindi naman nagpapang-abot ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. Yan. So, at least meron tayong idea na more than 7,400 yung mas malapit sa kalupaan ng bansa natin, especially dyan sa may bandang
Bicol Region ang may highly concentrated na pagkulog at pagkilat. Kasabay ng malawakan na patitinding pag-ulan, ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa Bicol Region. Yan. So, hindi na natin medyo patatagalin dahil sobra talaga lag dahil sa dami ng data nang pumasok dito sa ating lightning detection system. Lumagpas na ng 7,000 sa loob ng 2 oras pa lamang yan. Kaya sa sobrang dami, ganyan, medyo maglalag na yan. So, ganun po katindi ng accuracy ng pagbibilang ng ating lightning detection system. Di bali nang maglag, makuha lang natin ang tama at eksaktong bilang ng mga lightning strikes. Yan. Nakikita natin yung historical data niya. Yan. Kay Pag-asa kasi meron silang lightning detection kaya lang wala silang assessment kung ilan ang total lightning strikes sa loob ng 1 oras, sa loob ng 30 minutes. Hindi rin natin makita saan ang actual location niya sa loob ng 2 oras. Hindi rin natin alam kasi on the spot lang lumilitaw yun sa mapa sa kay Pag-asa and then mawawala agad. So hindi natin tuloy makunan yung assessment historical data kung gaano karami ang total lightning strike sa designated area dito sa paligid. So sa ating dashboard, ito kasi is within 1 hour kasi ito pero hindi kasama yung within 2-hour period ay nasa total of 716 ang lightning strikes. Pero all in all, mahigit sa 7,000 ang total earthquake natin sa loob ng 2 oras po. So malinaw yan mga folks. Yan. At least makikita natin yung pinaka-close to real-time na data. Sa ating Tandasan Watch, nakataas pa rin ang buong Central Visayas. Yan, sa Visayas area. Kabilang na ang Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Guimaras Antique, Capiz, Aklan, Leyte, Southern Leyte, Biliran. So binanggit na po natin, apektado rin yan. Kaya nakataas pa rin dyan ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ayon kay Pag-asa sa most areas ng Bicol Region at Northern Samar. Nakataas yan. Yan. So, meron tayong data niyan. Hindi pa nga lang natin na isi-share pa dahil mayroon tayong inaayos na script. Yan. Ito po yung script na progress pa natin. Hindi pa natin natatapos ito. Pero working na siya. Automatic nalalaman natin kung ano yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o number 2 o anumang Tropical Cyclone Wind Signal na diretsyo mismo galing kay Pag-asa. So nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ayon kay Pag-asa sa most of Bicol Region. Yan, kasama na ang Camarines Sur, yan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, yan, Eastern Samar, yan, nakataas sa most of Eastern Samar, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Mula Lipapan, Dolores, hanggang dyan na yan sa may bandang Matiguinao, San Jose at Libuan. Yan. At most of Eastern Visayas, kasama na ang Arteche, San Policarpio. Yan. Kasama na po dyan ang nakataas. Ayon yan sa mismong data feed ni Pag-asa. Yan. Under construction ko pa yung niyan. Yan. Pag-asa Tropical Cyclone Wind Signals yan. Yan. Yung mapa hindi pa kasi gumagana so mayroon pa tayong inaayos yan. Dapat mag-zoning yan eh. So, meron pa tayong inaayos. So, pansamantala, hindi pa yan naka-include sa aking webpage. Pero, yung kanyang areas list, gumagana na po yan. So, Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nakataas naman sa most of Quezon Province. Yan. Polillo Islands, Camarines Norte, most of Camarines Sur. So, hanggang Burias Island na yan, kasama na ang isla ng Masbate, and the rest. So mula sa may Masbate at kasama na nga po yung Burias Island, siyempre ang Eastern Samar nakataas din. Diyan kasama na ang Leyte, Southern Leyte, yan, northern portions po ng Cebu kasama na. So binanggit natin kanina. Pero dito in detail mula sa data feed ni Pag-asa, kasama ang Medellin, Daan Bantayan, San Remigio, Bogo Cebu, Tabogon, yan. Most of northern Cebu po yan at Bantayan Islands. And the rest ng Eastern Samar, well, kasama na rin ang Tabogon nga po at Daang Bantayan. So, portions pa rin ng Cebu yan. Kasama na ang Camotes Island at Bantayan Island. So, yun po. Sa may bandang Mindanao naman ay yung bandang Dinagat Island. Medyo nakataas din sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dinagat Islands po nakataas. Ewan ko lang kung sa Siargao. Pero ayon dito, Dinagat Island pa lamang ang itinaas ni Pag-asa. Pero obvious naman po, yung area na yan ay sakop po yan ng outer rain band
ni Bagyong Ada. So normally, isa nasama yan ni Pag-asa. So meron tayong actual data po yan mga folks. At mula sa ating current conditions, overcast, gloomy haze, at overcast pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So this weekend nga po, inaasahan natin na 100% ang chance na pag-ulan yan ha. At maaaring mag-extend yan hanggang bukas po ng linggo yan. Depende sa epekto pa rin itong si Bagyong Ada hanggang bukas po yan. Pero malinaw naman sa ating forecast 3 days ago, since kahapon wala tayo, hindi tayo nakapag-ulat dahil medyo may mga busy tayo ngayon. Kaya kahapon hindi tayo nakapag-ulat. Pero nag-post naman po tayo ng assessment ng status ni Bagyong Ada at yung mga iba pang mga report. So hindi naman tayo nagmi-miss. Sa lowest temperature nito lang ng weather station, kaninang 5:49 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.8 degrees Celsius na malamig na to, ginaw pa rin. Kahapon, highest na sa amin ng 31.1 degrees Celsius, kahapon nito ng umaga at 11:34 AM. So ibig sabihin lamang yan, ang heat index, inaasahan nating mababa pa rin yan mga folks. So, diretso agad tayo sa ating PA6 streams in past 24 hours. Nangunguna ang Zamboanga Peninsula pa rin sa mainit na temperatura na 34.4 degrees Celsius na highest air temperature sa kanila. Sa Baguio naman ay 14.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kanila. So, patuloy pa rin ang maginaw na temperatura dyan. Yan. So, na malamang ay very foggy pa rin ang paligid. Ingat na lamang sa umaakyat. At sa Inulan naman ang Katbalogan, nakatotal sila ng 147 mm na total rainfall. Wala kaming naging pag-ulan kahapon, although na-record sa akin data ay naging 0.03 pero hindi i-consider ng aking weather station. Well, kahapon mukhang wala din naman kasi. Kaya sa loob ng 7 days ay 3.3 mm lamang ang naging total rainfall namin. So, puro light drizzle rain lamang ang nararanasan namin dito sa Caloocan. Outside humidity natin, medyo mataas ang concentration, katamtaman, 72%, walang pinagbago since last hour. Bumababa na po ang atmospheric pressure natin, pero nasa thunderstormy range at 1,007 hectopascals, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Well, may epekto presensya kasi yan ni Ada, so bumababa po yung atmospheric pressure natin. So, mukhang lumalaban po sa ating shear line, pero hanggang dyan na lamang siya sa boundary ng shear line at talagang pipilit mag-drift yan. Mag-drift yan totally. Explain natin yan later. Sa ating high tide low tide status, minimum low po tayo pero maalon po ang buong southeastern Luzon ha. Well, very obvious naman po yung paligid po ni Ada, nandyan po sa may bandang southeastern Luzon. Asahan natin mataas pong alon natin dyan umaabot ng 1.25 hanggang 2 metro. At sa hilagang parte naman ng Luzon, yung daloy naman ng ating amihan, ay nagpapataas ng alon natin na maabot ng 1.25 meters. So, delikado pa rin pumalaot yung mga maliliit nating mangingisda. At sa mga kababayan natin na naliligo ngayon dyan, ngayong araw. Ingat po dahil delikado ang matinding lakas ng alon dyan. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at lulubog naman ito mamayang 5:47 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, pa-moonset pa lamang po ito pero nasa 3% illuminated na lamang po. So mukhang hindi na natin tanaw ito pero ito yung huli natin muna para sa moonrise and moonset. At bukas hindi muna natin isasama. Yan, nasa highly elevated pa ito at 47 degrees Celsius pero lulubog po ito mamayang hapon pa po at 4:26 PM. At bukas na ng madaling araw na 5:57 AM ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado at Linggo, maulap tayo ngayon. Asahan pa rin ang chance ng pag-ulan, mataas, 100%. Very obvious naman po. At ganun din bukas na Linggo, although dito ay nasa 30 to 32% chance. Maaaring magbago yan every 6 hours. So, huwag tayong pakampante sa mababang chance ngayong araw. Pero malinaw ngayong araw ay 100% ang chance ng pag-ulan. So, importante ang payong sa mga lalabas na mga kababayan natin ngayong araw. At sa highest and lowest temperature expected natin ngayong araw hanggang bukas, 27 to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 to 24 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, although late na po ito, 3 o'clock AM pa lamang ito, pero babasahin natin na namataan ang sentral ng bagyo o tropical storm na si Ada. International name Nokaen ay namataan sa layong 130 km east of Katarman, Northern Samar. Yan, kaninang madaling araw pa lamang yan. Ngayon, nasa may bandang na siya, Catanduanes, malapit. Southeast ng Catanduanes, baybayin. Mga around 80 siguro, 85 kilometers, southeast siya ng Catanduanes. Tingnan nyo na lamang sa aking post sa ating Facebook page. Halos nasa baybayin niya ito ng Catanduanes. Yan na po yung huling record niya since 8 AM.
Yan, na may maximum sustained wind 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 105 kilometers per hour. Yan. So kumikilos ito pa west at westward sa bilis pa rin na 20 km/h, mabilis pero magdi-drift po yan ha. Within this weekend, itong Sabado at Linggo magdi-drift yan pa northeast and then magdi-drift siya pabalik pa halos magre-recurve siya pa southwest. So magkakaroon siya ng parang drifting. Yun. So pag sinabing drifting, yung parang dadaos-dos siya sa gilid ng shearline, paikot pahilagang silangan, then magpapaikot siya pa timog kanluran. So, ganun po yung sinasabi kong magdi-drifting. So, sa mga kababayan natin na gusto malaman ng Tagalog version ng drifting, so parang sisirko siya. Ganun. Parang sisirko siya pa timog kanluran this weekend. Ganun po. Pero habang sumisirko siya o nagdi-drift, ay unti-unti naman itong pinapahina na ng shearline natin dahil may presensya pa rin tayo ng cold front dyan o yung ating amihan. So binabalandra siya. So unti-unti pahihinain yan dahil magkakaroon ng mataas na resistance, syempre yung centrifugal force, and then yung kontrahangin sa kanya dulot po ng cold front. Syempre magkakaroon ng mataas na resistance habang nagdidrift itong si Ada dyan sa paligid po ng Bicol region, sa baybayin, at unti-unti pahihinain yan ngayon. I-discuss natin yan further sa ating short weather temp or forecast ngayong araw. Makikita natin magiging maulan pa rin po tayo. Pero base dito, starting Monday, mababa ang chance ng pag-ulan sa amin sa Caloocan, 20 to 30%. Pero hindi ibig sabihin sa ibang lugar, most of eastern sections ng Luzon ay ganyan din ang porsyento. Siguro medyo mas mataas po. At malamang isolated po ang magiging pag-ulan. So, diretso agad sa ating computer-generated tropical cyclone sector. So, since ang ginagamit natin yung every 6-hour updated forecast ng tropical cyclone sector dahil yung ating near real-time ay hindi pa gumagana, inaantay pa natin na mag-operate yun. So, sa ngayon, medyo every 6 hour ang ating data sa ngayon. So, ang huling record nito since 8 o'clock AM. So, halos magkakasabay kay Pag-asa sa pag-uulat natin. Pero dahil 1 minute average ang basehan natin, as of 8 o'clock AM, namataan ang sentro nitong si Bagyong Ada. Yan. Southeast po ito ng Birac, Catanduanes. Ang huling measurement natin dito layong around 84.5 kilometers. So, ira-round up natin to 85 kilometers. Southeast yan ng Birac, Catanduanes. Yan. Mula kaninang 8 o'clock po yan. So, yan po yung nireport natin sa ating Facebook page. At yung kanyang 1 minute average wind speed nito ay nasa 83 km per hour at bugsong umaabot ng 108 km per hour. Slightly different ng konti kay Pag-asa. Yung 1 minute sa 10 minute ni Pag-asa. Yung 10 minute average natin base sa 1 minute average ay 73 km per hour at bugsong 95 km per hour. Parehong under tropical storm category naman po ito. Central air pressure niya 996 hectopascal. So pasok na siya sa pagiging tropical storm category levels. So, makita natin bahagya pa itong lumalakas habang lumalapit o halos dito ay kumikilos na tadahan-dahan pa drift, pa northward ngayong araw hanggang bukas po yan. So, makita po natin ang galaw niya mula nung isang araw ay pa northwest po ang kilos niya. And then, yung mga lumalabas natin na tropical cyclone track combination, magkakaroon siya ng drifting o yung tinatawag nga po na pagsirko, yan. Magkakaroon siya ng drifting, ganyan. Yan, then parang halos babalik ito dito sa may bandang Eastern Visayas. So, ganyan ang nangyari sa kanya dahil yung shearline po natin, kung alalahanin nyo po, ay humaharang dito. Malakas po yung daloy ng hanging amihan natin dito sa Northern Luzon. So, nagkakaroon ng resistance dito sa paligid po ng shearline na kung saan ay iniiwasan po yun ng bagyo. So, pipilitin niyang kumurba o sumirko, palayo, dito sa cold front sa itaas. Ito yung frontal system, cold front o yung daloy ng malakas na hanging amihan. Siyempre cold dry air po yan, ayaw po ng bagyong dumaan dyan kapag ganyan, kaya ang nangyayari ay pipilitin niyang umiwas dyan sa area na yan na malakas na high pressure area, mataas yung high pressure area dyan dahil po sa ginaw na dala ng northeast monsoon. So makikita po natin ang pagsirko niyan magdudulot ng halos tatagal siya ng halos 2 araw hanggang 3 araw diyan sa may bandang eastern part ng Bicol region. So maapektuhan ng malawak ang pag-ulan ngayon ang buong Bicol region.
Kung i-activate natin ang satellite imagery in dark mode, makikita po natin ang sakop ng malawak kapag ulan sa buong Bicol region. Halos umaabot pa rin sa may bandang Visayas area yung presensya ni ADA. So makita natin matitinding pag-ulan ngayon ang umiiral dyan. Kitang-kita naman po nang inactivate natin ang satellite imagery at yung actual na sentro ng bagyo. So makita po natin sa lahat ng mga tropical cyclone track combination mula kay Japan Meteorological Agency, Joint Typhoon Weather Center. Ito po yung kay Joint Typhoon Weather Center. Ito yung kay Japan Meteorological Agency. Ito naman sa DeepMind AI. At kay Pag-asa ay pahalos pare-pareho ang forecast nila. May mga slightly difference lang sila ng konti, pero iisa lang ang lumalabas na trajectory nitong si ADA. Yan, halos pare-pareho lang. Ganun din ang mangyayari, magkakaroon ng shifting o yung magkakaroon ng drifting itong bagyong ito sa loob ng 48 oras. Yan. Ang kaibahan lang itong kay Joint Typhoon Weather Center, halos mas malapit siya ng konti sa baybayin po ng Catanduanes. Hindi kagaya kila Pag-asa, Japan Meteorological Agency at DeepMind AI ay halos mas malayo ng konti. Halos mas malapit itong kay Joint Typhoon Weather Center. So, yan po ang magiging system ng galaw niya, halos stationary. At gaya nga po na sinasabi natin, habang nagdi-drifting ito, unti-unti itong hihina, pahihinain ito at posibleng maging remnants kaagad ito. Magiging remnants na lamang siya dahil maa-outcome na siya ng cold surge habang ito ay nagdi-drift, pahilagan silangan. Tataas ng tataas yung resistance sa kanya hanggang sa mag-scattered o medyo bubuhagag na lamang yung kanyang sirkulasyon. So ito po yung kanyang pinaka-floating satellite imagery. Makita natin medyo nag-o-organize ito pero nahihirapan na siya dahil po sa presensya po ng shield line dito sa itaas. Yan, nahihirapan po siya kaya pipilitin niyang mag-recurve, pahilagang silangan at sa ating Spaghetti-O model charts, manatili pa rin ito sa pagiging tropical storm. Pero sa loob ng 2 araw hanggang 3 araw, may maliit na tsansa pa na umabot pa sa pag-severe tropical storm. Ayon dito sa ating tropical cyclone intensity forecast, ayun, aabot ng 83. So siguro pagpalo yan ng mga around 85 kilometers per hour siguro. Yan, within 2.5 days, posibleng mag-severe tropical storm pa daw ito. Ito pa lamang yung Spaghetti-O's forecast chart pa lamang ito So, maaaring hindi mangyari yan or magme-maintain sa tropical storm category. Kasi nga po, gaya ng ating analysis kanina, ay lumalakas o tumataas po yung resistance sa kanya ng frontal system dito sa hilagang parte ng Luzon. So, pinapahina din kasi siya. So, baka bumaba din ang intensity forecast. Sa ngayon, ito muna yung lumalabas kasi sa loob ng 2 o 3 araw na may maliit na chance pa na mag-severe tropical storm daw siya. Pero ayon naman sa ating actual mga prognosis na mga weather agencies na ginagamit natin, ay manatili lang daw ito sa tropical storm category. Yan. So dahil 1 minute average kasi itong binabase natin na Spaghetti-O's models, maring sa 10 minute may maintain lang talaga yan as tropical storm. So para paghimay-himay natin bawat isang agency, kiklik lang natin dito kay GMA. Ito po yung lumalabas na tropical cyclone track niya. So napaka-erratic. Pero at least makikita natin ay ganun din ang nagiging galaw nitong si ADA. Magkakaroon din ng drifting. Kay Pag-asa naman ay ganun din. Yan, magdi-drifting din siya. And then unti-unti hihina daw ito pagsapit ng January 21. So pagdating ng January 21 sa darating na Tuesday, Wednesday, according dito, ay magiging tropical storm o tropical depression at magiging remnant na lamang daw. Ayon yan sa kasalukuyang forecast track ng kay Pag-asa. Yan. So kay Joint Typhoon Weather Center naman kung titingnan natin, ganun din, magdi-drifting din, pero makikita natin hindi ganun kalakasan ang wind o storm surge sa bandang Bicol region. Yung ulan lang ang dala nito ang magpapa-apekto talaga sa halos buong Bicol region. Kay DeepMind AI naman ay tugma din naman at ganun din ang lumalabas na mga forecast track at kita na po natin, apektado din ang Bicol region. Umaabot pa rin sa Eastern Visayas ang range nitong epekto ni Bagyong ADA. Magdi-drifting din siya. So ganun din ang lumalabas. Halos pare-pareho naman po yung magiging forecast track nila. So walang masyadong pressure sa mga forecast ng mga iba ng 4 na agencies na ito. Yan, ng mga official weather agencies na ating ginagamit naman. So wala namang masyadong pressure.
Itong tropical cyclone forecast error, yan, makita natin ay sa dami ng erratic ay lumalabas erratic yung nagiging final mean ng track nito. So, hindi naman din obvious sa mga iba-ibang mga official weather agencies. At pare-pareho din naman ang lumalabas na resulta. So, wala pong magiging pressure talaga. Ganyan talaga ang magiging galaw talaga ni ADA. So, halos mananatili ito dito malapit sa eastern part ng Bicol Region o southeastern Luzon. Hanggang bukas pa po yan o maaaring umextend yan hanggang Lunes kung mananatili yan dito sa bandang eastern sections ng Bicol Region. So, patuloy pa rin tayo makakaranas ng pag-ulan yan mga folks. Ingat po sa mga kababayan natin sa Bicol Region. Ngayon, kung maalala nyo, nag-post po tayo ng bagong convergence. Ayan, meron tayong binabatay na bagong convergence kahapon. Nasa around 44 km per hour po ito. Ngayon, bahagyang humina, nasa around 33 km per hour po yung kanyang convergence. Pero positive pa rin po dahil mataas po yung kanyang kontrahangin sa kanya o divergence. Yan, sa southeast of Guam po ito ha. Yan o. So, nakikita natin nagkakaroon ng slightly organized development at mataas na vorticity rin. Kung i-activate natin yung vorticity, ito po, nagkakaroon ng moderate convection, nagkakaroon ng bagyang convectivity, although disorganized pa rin siya until now, pero binabantayan po natin yan dahil gaya natin ng analysis sa post natin sa Facebook page kahapon, may posibilidad na maging invest nga po ito nitong darating na weekend at this coming weekdays. Yan. So, babantayan natin itong maigi. Yan. Maliit pa naman ang chance niya na maging ganap na bagyo sa ngayon, pero hindi natin inaalas ang posibilidad na maging invest din siya. Dahil kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, nagkakaroon siya ng mga prognosis probability dito, ayan o, southeast of Guam. Bahagyang tumataas sa 20% to 20% o 25% sa may bandang southeast of Guam. Kaya hindi natin inaalas ang posibilidad at base na rin dito sa ating formation probability, mataas ang kanyang vorticity. Ayan o. And then bahagya itong kumikilos pa hilagang kanluran. So, tututukan natin itong mga folks dahil nagkakaroon ng bahagyang low level convection, bumababa yung atmospheric pressure niya. Although, hindi pa nga lang ganun ka-organized yung kanyang horizontal wind formation. Dahil malakas pa rin po yung influence sa kanya ng easterly trade wind. So, babantayin po natin yan mga folks at ganun din ang lumalabas dito sa global traffic hazard which is diniscuss na natin yan 4 days and 5 days ago. At mula sa ating global spectral model, nakikita natin after ni Bagyong Ada na dumaan dito sa Bicol Region, makita natin mayroong susunod na nagkakaroon na naman ng Coriolis circulation mula southeast of Guam. Kumikilos ito pahilagang kanluran at may posible pa itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So napapansin natin mukhang unang month pa lamang ng taong ito, meron na agad tayong sunod-sunod na tropical wave na binabantayan at may nabuo na agad tayong bagyo unang buwan pa lamang ng taon. So grabe talaga ang climate change at makikita po natin ang paglapit nga po nitong bagong sirkulasyon nito. Yan, mula sa kanyang mean sea level pressure, bumababa po yung atmospheric pressure niya, nagwa 1,004 hectopascals po siya. So posible nga po sa darating siguro na Lunes approximate siguro. Tingnan natin ha, i-rewind po natin. Yan, mga January 19, dito pa lamang nagkakaroon na ng pagbaba ng atmospheric pressure. So, mga January 19 o Lunes, itong darating na Lunes, posibleng magkaroon tayo ng panibagong candidate of low pressure area mula kay Japan Meteorological Agency. Posible pa lamang po yan ha. So, tututungat at babantayin natin yan dahil bumababa sa 1,004 hectopascals siya. So, posibleng magtaas si Japan Meteorological Agency na itaas niyan as invest o bagong invest low pressure area. Yan. Kaya sa ngayon medyo wala pa tayong matatanaw niyan. Well, kung i-double check natin yan maya-mayang konti sa sa advisories. Discuss muna natin ito further dahil ang kanyang tropical cyclone sec wala tayong latest data pero malinaw naman sa ating unang report last week merong nagdudugtong po na sa pestap dito mula sa southeast of Guam. So at least may idea na po tayo. Malinaw naman po mga folks. Mukhang meron tayong bagong invest na babantayin itong darating na weekdays po. Ayan o. At kumikilos pahilagang kanluran din. So posibleng this week ay pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility nitong darating po na week
So, yun po, tututukan din natin yan mga folks. At nagtutugma din naman sa ating West Pacific Basin monitoring din. Sa mga computer models naman mula sa GFS, positive din na ipinapakita na meron din kasunod itong si ADA. Ayan, kumikilos pa lang ang kanluran. So, nag-invest po siya dito. So, sa darating po na mga January 19, mag-accumulate na siya. Ayan, magiging tropical wave. Kay CMWF din, ganun din, nagkakaroon din na accumulated tropical wave. Itong bagong posible natin binabantayan na bagong invest. Just in case mag-invest siya na 92W ang itatawag sa kanya para may idea tayo. So, yan po. At nakita natin, nagkakaroon na rin siya ng tropical wave sa darating na Lunes at Martes. Kay Icon naman, ganun din, positive din. At ito, mas mababa pa nga po atmospheric pressure niya. Nag 1,002 hectopascals pa siya. Yan, pero tropical wave at nagkakaroon ng bahagyang organized circulation din. So mukhang nagtutugma-tugma na naman yung mga forecast lalo na kay ECMWF at Japan Meteorological Agency. So medyo mataas ang confidence ng forecast na ito na maaring tawaging C92W. Bagong low pressure area na naman panigurado ito mga folks. So double check natin sa ating tropical cyclone formation advisories. Yan, para makita natin kung sa loob o sa susunod na 24 oras ay magtataas na ng invest itong si Japan Meteorological Agency. For now ay itong si ADA pa lamang ang nakareport mula kay Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Ito po yung mga ensemble forecast kung gusto niyo pag-aralan yung error ng cone o probability, pero mapapansin naman natin ay very unlikely magkakaroon ng direct contact sa kalupaan. Pero yung ulan, siyempre wala tayong lusot sa ulan na dala ni ADA. At sa gustong malaman pa rin yung mga ibang GFS average ng forecast track nitong ensemble forecast ni ADA, pwede nyo pa rin makita yan in different way. Yan. So makita nyo pa rin yan sa GFS at CMC average mean para sa mga gusto pang makakita ng further forecast ng possible call of error nitong si ADA. Yan, makikita naman natin yung mean track, yung kulay black na yan. So, kinukuha ng system natin yung mean track na which is likely ganyan ang nagiging track talaga niya at nagtutugma sa ating mga current forecast analysis. Yan. So, mula naman dito sa 24 hours check mula kay Japan Meteorological Agency, kung yung bago nating binabantay na invest ay mag-positive, wala. So, by the next 24 hours, wala pa. Pero, within 48-hour period, tingnan natin kung mag-i-invest. Wala pa rin. So, baka sa darating na Lunes talaga, magkakaalaman kung magkakaroon na ng pagtaas ng invest low pressure area si Japan Meteorological Agency dito sa southeast of Guam. Siguro, baka bukas, depende po yan kay Japan Meteorological Agency. Pero malinaw din sa pinakita natin ng mga forecast, ay nagkakaroon na ng organized development yung binabantay natin na bago na kasunod ni ADA. So, abang-abang na lamang sa update natin dyan, mga folks. Sa ulat indol naman, wala naman tayong masyadong ganap na namamataan na malalakas na mga pagyanig so far. Mga minor lamang to some moderate earthquakes. So, diretso agad tayo sa data feed box. Kakaunti pa lamang yung registered earthquake mula kaninang madaling araw. Yan. Mga wawalo pa lamang po ito. At wala namang naitala na magnitude 4 so far. So, wala tayong masyadong ganap muna. Diretso agad tayo sa ating total earthquake data ngayong araw. Gamit ang historical earthquake data. O yan, so for the month of January, ilan na po yung total earthquakes natin? Nasa total of 557 earthquakes na po tayo. 524 dito is magnitude 2.0 pataas, 26 sa magnitude 4, 5 magnitude 5 at nanatiling 2 magnitude 6.0. So, kung isasama natin ang magnitude 1.0 pataas, well, hindi pa yata naglo-load. Oy, may nagre-review ng ating yearly historical earthquake. So, hopefully, nasundan nyo po yung instruction natin. Paano gamitin yan, ha? Huwag nyo pong paghaluin yung iba't ibang taon sa iisang data sa mapa. Baka mapaghalo nyo yung halimbawa, September, tapos 2018, tapos yung October 2014, then yung January 2017, ha, hindi pwede ganun. Maghahalo-halo dyan. Maging yung total count, maghahalo-halo po. So, wag po tayong malito.
well, at least sa pinag-aaralan po ng mga kababayan natin yung mga nakaraang lindol ng mga nakaraang taon. So hopefully is meron tayong idea sa historical earthquake natin. Merong nagre-review ng ating historical earthquake. So kung hindi man ordinary citizen yan, malamang mga taga-PBOK siguro sa gustong malaman kagad yung actual na bilang ng mga lindol. Kasi mukhang wala kasing ganyan si PBOK na nagkakaroon sila ng yearly historical count ng mga lindol bawat taon at yung mabilis ma-access yung data. So sa gusto siguro nila mabilis makita yung assessment, tinitingnan nila sa ating historical data. So welcome po kayo dyan mga folks. At mula sa US Geological Survey, counted data, meron din po tayo mga folks. Ayan, actual po yan. Starting 1900 range po yan. So ang ano nga lang natin, starting natin magnitude 4.5 pataas lamang. Hindi na natin sinasama yung magnitude 3 pataas. Ang kinukuha lang natin dito kay USGS, yung mga historical record na mga malalakas na mga lindol. Yan. So at least may idea kayo kung gusto nyo malaman yung actual earthquake. Yan. So yun po. At mula sa ating annual frequency, kung kasama ang magnitude 1.0, ay nasa total of 780 earthquakes na po tayo. Kung kasama ang magnitude 1.0 pataas. Kasama kasing magnitude 1.0. Kung aalisin natin yan, nasa 551 lamang ang total earthquakes niyan. So, ganon din ang lumalabas dito na mahigit sa 550 din ang total earthquakes. To be exact, 557 earthquakes po. So, yun lamang po ang ating analysis. Diretso agad tayo sa ating forecast na 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, January 17, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, January 17, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.philippines.com
pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Halos magtatanghali na rin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.